Isiya si Sir Dan Alfaro. Sir Dan, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, sir. Magandang umaga po sa ating lahat, lalo't higit sa lahat sa ating mga mamimiling tagapakinig ngayong umagang ito. Ayun, di ba? Sir Dan, kumusta po? Mag-harvest na po ba kayo ng sibuyas, yung pulang sibuyas natin? Kasalukuyan po ang harvest po. Sorry, Sir Dan, medyo naputol. Hello? Yes. Ayan, ano po? Kasalukuyan, ano po? Kasalukuyan na po, start na po. Yung puti po, inaani na po. Yung red, umaani na rin po ng red. Kaya hindi pa kami. Oo. So, nag-start na yung anihan. Kumusta naman po ang presyo ng bentahan natin yan kapag binili po sa inyo ng mga magsasaka? Yan. Hindi naman kayo binabarat. Hindi naman po, ganito po, siyempre, ngayon pong meron pang mga imported sa market, binabarat po kami ng mga mamimili kasi meron pang mga imported na nasa market. Hindi naman po nawawala yung imported na sibuyas. Ibabagsak po nila ang presyo ng imported, susunod nila yung aming sibuyas. Kaya mangyayari, nagsasuffer po, instead na kumita yung magsasaka, kuminsan break o mas madalas nalulugi dahil binagsak nila yung presyo. Ganun nga po ang masaklap na nangyayari sa matagal na panahon na nga po yan, hindi po ba? Partner, meron pa nga mga nabubulok na nandun lang sa storage yung ating mga lokal na sibuyas. So ano ho sa palagay ninyo po, Sir Dan, ang dapat gawin dahil yung importation naman po ay hindi bawal. So kayo po ay talagang tinatamaan na naapektuhan. Ang problema po kasi dyan, pagka import, halimbawa, binigyan sila ng quota na dapat ganito lang i-import ninyo, yun pong importer, may kasabay po yun na mga smuggler. Kasama po yung mga smuggler doon. Yung importer mag-i-import ng kung ano yung quota, yun naman pong smuggler, papantayan yung ini-import na sibuyas. Kaya ang nangyayari po, mas marami pa po minsan ang nagiging smuggled onion kaysa ron sa merong legal na in-import. So makakakita po ba tayo ulit nung yung scenario na may mga nabubulok? Wala lang, nakatenga na lang. Nakatenga lang, hindi na mabenta. Sana hindi naman, sir. Ngayon po, sa ngayon wala pa dahil simula pa lang Nag-start po yan. pa lang. Pagka dumating na yung trader doon sa punto na gusto na nilang mamili, ibabagsak nila yung presyo. Pag binagsak nila yung presyo ng trader, kasi sila po yung nasusunod, sila yung nagdidictate. Pag ibinagsak nila, doon na sila mamimili. Meron naman po silang mga tagapamili rito sa amin. Sa ngayon po, kung nag-harvest, mga ilang araw or weeks bago natin yan ibenta at malaman magkano po nilang bibilhin sa inyo yan, Sir Dan? Bigyan pong sibuyas, within a week, maganda po na maibenta sa market within a week. Pero after that week, pagka medyo na siyempre magkakaroon na ng konting pagkasira yung sibuyas, maliban kung talagang suko sa gulang ng pagkaani ng sibuyas. Yung iba po kasi inaani nila para makasabay lang sila sa presyo. Magkano po ang bentahan, Sir Dan? Ngayon po, ang bentahan po namin, nandito po ako ngayon sa Kadiwa ng Pangulo, sa agriculture dito sa Region 3. Nandito po ako kasalukuyan ngayon. Ang retail price po ng aming puti ay 60 pesos ang kilo. 60. Yun pong red ay 80 pesos ang kilo. 80. Retail na po yun. 60 at 80. Sa ganyang presyuhan, Sir Dan, kahit papano may kikitain naman po ang mga magsasaka. Yung magsasaka po, pagka gano'n ang presyo, may kita. Basta yung sibuyas na puti, 40 sa farm gate. Tapos yung mga 60 sa farm gate. May kita naman po. Kapag bumaba pa ron, wala na, magbe-break even na po. Tapos, pagdating yan dito sa amin sa mga palengke, tataas?
Yan po, sigurado diyan sa inyo, dito sa amin. Kung dito sa Department of Agriculture, nagbebenta kami ng 80 pesos ang isang kilo ng sibuyas na pula. Diyan ho sa inyo, 150 yun. Ayun. Ayun. Wag lang masyadong mataas po at baka hindi na kami makabili. Ano po? Nagtitinda po yun kasi siyempre pag kinuha po nila ng mataas yung presyo, mataas din po nilang ibebenta. Correct. Tama naman. Kami ho kasi, katulad po namin, doon sa Kadiwa, from farm to market yung amin. Diretso. Wala na pong mga kung sino-sino pang dadaanan. Correct. Na nagpapataas ng presyo. Correct. Kukunin sa kanila ng mura. Tapos kung kakasalin, pamahal na ng pamahal. Tama, Di ba? tama. Ay. Tsaka, yung mga kababayan naman natin, partner, sana, yung kapag mamimili tayo, kung konting difference lang naman mula doon sa imported, doon na po tayo sa local. Bukod sa natutulungan na po natin yung mga magsasaka natin, mga kapamilya natin magsasaka, di hamak naman po na mas masarap talaga ang lasa ng local na sibuyas, di ba? Basta Pinoy. Oo. Paghalo mo pa lang na ganun, paglagay mo sa pagtadtad mo, di ba? Tak, 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 tak. Paano, Di ba? paano, partner? Tak, 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 tak. Tapos lalagyan mo ng mantika na. Naku, Iyaano mo na. Tapos pag umiinit na yung mantika, ilalagay mo na siya. Ang bango eh. Ang bango, Iba din talaga kapag mga... Iba halimuyak. Oo, sibuyas ng tanim ng ating mga magsasaka. Pero Sir Dan, syempre, ang dalangin namin, sana magtuloy-tuloy na ganyan. Maganda yung prasyuhan, hindi masakit sa bulsa ng mga mamimili at hindi rin naman kawawa yung bulsa ng mga magsasaka Yan. natin. Ha? Maraming salamat po sa information, Sir Dan, ha? Salamat po. Salamat. Maraming salamat. Siya po si Sir Dan Alfaro, isa po magsasaka mula dyan sa Bungabon, sa Nueva Ecija.